Si Kitty Duterte ay nagsalita po sa campaign, no, ng PDP Laban. So tingnan po natin kung ano po yung sinasabi ni Kitty Duterte, no? So sabi po sa News 5, sa isinagawang campaign rally ng PDP Laban nitong linggo, May 4, hinikayat ni Kitty Duterte ang mga botante na bumoto ng tama sa bilang Pilipino sa 2025. Ani Kitty, sabi po ni Kitty, naging ligtas ang Pilipino noong termino ng kanyang ama at dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Wow! Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight daw, no? Sabi niya, mag-block vote daw, sabi niya, upang mahirapan silang mandaya. Sabi niya, I did what I could for my country and you are all in my heart. Wow! So ngayon nagkaroon ka ng concern. Dati ang concern mo ay linggo-linggong magparetoke. Diba? So pangalawa, sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang siya, dagdag ni Kitty. So mga kaibigan, ito kasing naratibo nila na ibalik natin ang ganong pamamahala sa bansa. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Are you kidding? Unang-una mga kaibigan, no, basagin natin ang kanilang narratibo. No? Ang sabi po niya, noon daw, ligtas daw na nakakauwi ang mga anak. Wow, ligtas. Kaya naman pala, kahit 3 taong gulang, 9 na taong gulang, 11, 10, 12 years old, ay biktima ng AJK. At yung pinakabata nga, si Micah, 3 years old, di ba? Pinakabata na biktima ng EJK. At napakaraming mga teenagers, high school na biktima ng EJK. Biruin mo, Kian de los Santos nga lang. Wala namang dala dahil hindi naman siya gumagamit at hindi rin naman siya tulak. Pero, ginanon at sinabing nanlaban. Mga kaibigan, no? So, yung sinasabi nila na noon daw, ligtas daw sa panahon daw ng tatay niya. My God, ligtas ba yung masasabi mo na kahit naglalakad ka sa daan kapag pinagkamalan ka o kaya ay kumukota yung mga pulis dahil dito sa reward system, ay igaganon ka, tataniman ka ng sachet ng illegal na substance at lalagyan sa kabilang kamay mo ng 38 revolver? My God, ligtas ba yun? At ligtas ba yung kahit nasa loob ka na ng bahay, natutulog kayong mag-anak, kumakain kayo, papasukin ang bahay at pagkatapos raratratan ka? Ligtas ba yan? My God, Kitty Duterte, mag-isip-isip ka muna At eto ang tanong ko hanggang ngayon, kayong magkakapatid, andito pa rin at hindi kayo na-chugi? Wake and bake? Yung kapatid mong baste, na open secret na siya ay bangag. Yung kapatid mong pulong na nasasangkot din na sinasabi ay protector pa. Kaya pwede ba, tantanan nyo kami sa inyong kakasabi at sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte, 2017, 2018, pinakamaraming rape cases sa Davao City. Tantanan nyo kami. Dahil kita mo naman sa panahon ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, significantly bumaba ang kriminalidad. At kita nyo, nakakauwi naman kami na ligtas. Ako nga, lagi akong ginagabi. Nakakauwi ako kasi galing ako sa mga events ng Pangulo. Nakakauwi ako 1:00, 2:00. Nung nakaraan pa nga, alyansa sa Pangasinan. Anong oras ako nakarating? 3:00 ng madaling araw. Mag-isa lang ako. Safe. Pero noon, maglakad ka ng mga ganyang oras, ganon ka na. Kasi ikaw ay chinugi para dito, reward system. Pagkatapos, dahil wala ka namang hindi ka naman bangag, lalagyan ka ng isang sachet diyan sa mga bulsa mo para sabihin na ikaw ay bangag. Pagkatapos, lalagyan ka ng 38 revolver, sasabihin na laban ka. Para meron silang license to
kill. Kaya tantanan nyo kami, no? Kitty Duterte, hindi mo na kami mabubudol. Hindi na kami mabubudol ng mga naratibo ninyo na safe sa panahon ng dating Pangulo, na safe sa panahon ng tatay mo, na paano magiging safe kung pati mga bata, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 years old, ay namamatay, biktima ng EJK. Pati mga teenagers na mga high school na merong mga pangarap sa buhay ay nakitla ng buhay at nawala na ng pangarap. Paano masasabing safe habang natutulog ang mag-anak sa kanilang bahay, kumakain, nanunood ng TV, ay winawasak ang kanilang pintuan at niraratratan? Diba? Kaya eto masasabi ko sa inyo, no? Tantanan nyo kami dahil hindi nyo na kami mabubudol sa inyong mas sinasabi na safe, safe, safe. Meron tayong data. Para magsalita ka na mas safe noon, kailangan ipakita mo ang data. Kita mo nga, di ba? Pinakita ng data ng PNP. Mag-research ka. Anong sabi ng PNP? Sa mga data, significantly. Talaga naman, 67%. Bumaba ang kriminalidad, 67%. Mga kaibigan, may data tayo. Kung noon naniniwala kayo sa data dahil ang nakaupong Pangulo ay ang tatay nyo, tapos ngayon ayaw nyo nang maniwala sa data ng PNP kasi hindi na ang Pangulo, hindi na ang tatay nyo ang Pangulo. My God! Ano yan? Namimili kayo? Kung noon naniniwala kayo sa data ng PNP, pagkatapos ngayon biglang ayaw nyo nang maniwala sa data ng PNP dahil ang Pangulo ang nakaupo. My God! Sabi niya, naalala niyo pa ba nung sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Aba! Ngayon mo masasabing nakakauwi at nakakaalis at nakakauwi ng ligtas. Ngayon mo yan masasabi dahil wala na sa iyong tumutukhang kahit hindi ka naman bangag, kahit hindi ka naman adik, wala sa iyong tumutukhang dahil lang sa reward system na kahit hindi ka naman tulak, hindi ka naman bangag, tinutukhang ka. At wala na sa iyong tumutukhang ngayon na sinisipa ang inyong pintuan at niraratratan yung mga tao na yan na kahit hindi naman verified, nakalagay lang ang pangalan nila sa listahan pero hindi naman verified na sila ay bangag, sila ay tinutukhang, diba? Sa totoo lang, no, sabi ko nga sa inyo, sa panahon pa ng pandemic, ang pamangkin ko doon pa na-hold up. Tintukan siya dito, ice pick, tapos dito sa tagiliran. Hindi siya makapalag. Panahon ng pandemic yun, ha? At lagi ko nga sinasabi ito, ha? Siya ay SK chairman doon sa lugar na yun kasi doon siya mismo tinutukan, doon siya mismo hinold up sa lugar nila. Pauwi na siya. So naglalakad na siya, malapit na sa bahay. Doon siya hinold up. Tinutukan siya ng ice pick. Dito, panahon ng pandemic, panahon ng tatay mo. Kaya nga nagka-phobia eh. Sa totoo lang sa panahon ng tatay mo, nakakatakot maglakad. Nakakatakot. Kasi bigla ka na lang igaganon. Pagkatapos kinabukasan, lalagyan ka na ng karatula na bangag ka. Kahit di ka naman bangag. Diba? Kaya tantanan nyo kami, ha? Tantanan nyo kami dahil alam na namin ang inyong mga modus operandi. Nakita nyo nga yung kapatid mo nga, diba? Nagba-viral yung ganyang video. Bangag na bangag. Kung hindi ba naman bangag yun, hahawak ba naman yun ng knife pagkatapos igaganon-ganon doon sa bugaw? Kung hindi ba naman bangag yun, magagalit ba naman yun dahil lang doon sa babae na hindi daw na, diba? Aminin nyo, nag-viral. No? Yan ang ugali ninyo. Kayo ay mga bayulente. Bakit ba nagiging bayulente ang tao? Kasi bangag. Yan ang dahilan. Kaya ang tao ay nagiging bayolente dahil bangag. Diba? So lumalabas ngayon na kayo ang mga bangag dahil kayo ang mga bayolente. Tapos ipinapahid niyo sa Pangulo namin yung inyong baho. Itingnan niyo naman ang Pangulo namin. Ang Pangulo namin napakabuting tao. Ang Pangulo namin mahinahon. Ang Pangulo namin hindi ka makakarinig ng mga iskandalo since magmula noon
na bata pa siya, hindi ka makakarinig ng iskandalo na ganyan. Pero kayo, ang dami niyong iskandal. Yung kapatid mo na napak ng sheriff, ang sabi pa ng tatay mo, marami na daw sinipa ng mga drivers niyo. Yung mga drivers niyo daw pinagsisipa daw ng kapatid mo. Yung tatay mo mismo ang nagsabi. Oh, kita mo, di ba? Sa video mismo, yung tatay mo nagsabi na maldita daw yung iyong kapatid. At marami na daw yung pinagsisisipa. Ang sabi pa niya, yung panuntok niya ng sheriff, wala pa yan. Grabe yan si Inday. Buang yan si Inday. Marami nga yan, pinagsisipa yung mga drivers namin. Tingnan mo, matino ba yan? Drivers nyo, matatanda na. Pagkatapos niya, pagsisipain lang niya, bata pa siya. Oh, walang galang. Kasi nga, bangag. Yan ang resulta ng pagiging bangag, aburido, at palaging nakikiaway, at palaging mainit ang ulo, at palaging tumataas ang mga boses, at walang mga kontrol sa kanilang sarili. Yan ang mga bangag. Di ba? Kaya, tantanan nyo kami ha. Sa kakasabi nyo ng ganyan ha, tantanan nyo kami. Sabi pa niya, ibalik natin ang ganong pamamahala sa bansa. Ikaw na lang. Kayo na lang. Hindi na kami babalik sa ganyang klaseng pamamahala. Patay dito, patay doon, patay dito, patay doon. Dugo-dugo dyan, dugo-dugo dito, tumbahan dito, tumbahan dyan. Ayaw namin ng ganyan. Ang gusto namin ay isang makatao na gobyerno, isang gobyerno na ginagamit ang batas at hindi yung gobyerno na nilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Diba? Kaya nga tayo may batas, kaya nga tayo merong constitution dahil ito ay dapat na sundin. Alam niyo ba mga kaibigan, kung walang batas na sinusunod, ang nangyayari sa pamahalaan at sa isang bansa ay nagiging magulo. Kaya nga may batas ng Diyos, may batas ng kalawakan, may batas ng karagatan, may batas dito sa kalupaan. Diba? Kaya nga tayo may batas eh. Pero hindi nyo ginagamit ang batas, diba? So, ito nga po mga kaibigan, yung sinasabi po natin, no, na ito pong si Kitty Duterte ay ang lakas ng loob na magsalita, no, na nakakauwi daw, no, ng safe sa panahon daw ng tatay niya. Safe ba yon na ang daming namatay? Safe ba yon na pati mga bata, 3 years old, 6, 7, 8, 9, 10, 11 years old, 12 ay namatay dahil sa AJK? Safe ba yon na kapag naglalakad ka ay ikaw ay nangangamba na pagkamalan ka? At safe ba yon na naglalakad ka, wala kang kinalaman sa mga pagiging pusher, pagiging addict, wala kang kinalaman dyan, pero ikaw ay tinegi at tinaniman ka ng sachet ng S at ikaw ay tinaniman ng 38 revolver sa kaliwang kamay at kinabukasan may karatula ka na dyan? Safe ba yun? Dahil lang sa reward system, gumagawa ng ganyan ang mga pulis. Safe ba yun na ang inyong mga bahay ay sinisira ang pintuan pagkatapos raratratan? Nasa loob ka na ng bahay. Safe ba yun? So, hindi po safe yun. 30,000. Sa tingin niyo yung 30,000 na tsugi na yan, walang mga kamag-anak yan? So paano iboboto yung inyong mga kandidato? Yung 30,000 na nawalan ng pamilya dahil sa ginawa ninyo. Oh, paano iboboto ang inyong mga kandidato? 'Di ba? Kaya yan lang talaga ang pinagmamalaki ng mga Duterte. Pero palpak pa rin. Kasi nga, mga kaibigan, ayon po sa legit na data ng PNP, ay napakalaki ng krimen sa panahon ni Duterte. At ito ay bumaba, nag-decrease significantly sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano magiging safe ang isang marahas na gobyerno? Panay kill, dugo, panay tumba-tumba dito, tumba doon. Hindi po magiging safe kahit kailan ang ganyang klaseng gobyerno. 'Di ba? So mga kaibigan,
when you talk about safe, safe po ngayon. Unang-una, wala na, pinasara na ng ating Pangulo ang Pogo. Kita nyo nga yung Pogo, nagdala ng napakaraming mga kriminalidad, mga kidnappings, ng napakaraming mga torture. Yung mga namamatay, no? Yung mga tinotorture na mga sa Pogo, o nililibing lang nila sa mga backyard ng Pogo Hub. Nakita nyo yung ni-raid yung sa Pampanga, yung ni-raid sa Tarlac na mga Pogo Hub, na ang daming mga tinotorture. Pagkatapos, pag namamatay, nililibing lang sa kanilang backyard. Ganyan po, Duterte legacy. Yung mga nawawalang sabongero na nasa 300 hanggang ngayon ay wala na. Anong sabi ng PNP? Wala silang makitang trace ng buhay. Kaya kung sasabihin nyo safe, baka iba ang ibig nyo sabihin sa safe. Baka naman sa panahon ni Duterte, safe ang mga drug lords. Sa panahon ni Duterte, safe ang mga sindikato. Diba? Eh ngayon nga sa panahon ni PBBM, talagang yan ang kanyang tinatarget, sindikato, drug lords, talagang mga big time. Eh sa panahon ni Digong, anong ginawa niya? Yung mga nasa barangay, yung mga humihit-hit ng mga solvent, humihit-hit ng mga pakunti-kunting shabu. My God! Yan lang ang kaya niya. Mga maliliit na mga Pilipino, mga mahihirap na mga Pilipino na hindi kaya na mag-hire ng abogado para ipagtanggol ang kanilang sarili para usigin ang Duterte administration. Yan ang kaya ng dating Pangulo. And even mga kaibigan, si Duterte mismo umamin. Ang sabi niya, hindi ko pala kayang tapusin ang droga. Umamin siya na siya ay failure pagdating sa paglaban sa droga. Hindi naman po nagtagumpay ang Duterte administration. Si Duterte mismo ang nagsabi niyan. Baka nakakalimutan niyo na mismo si Duterte ay umamin na hindi siya nagtagumpay, na hindi niya nawakasan ang problema sa droga. Diba? Baka nakakalimutan nyo. Hanapin natin Hanapin natin. Yan. Yan, ito. Ito. Inquirer.net. Okay. So, Duterte, muling inamin na nagkamali sa pagtansya sa drug problem sa bansa. 8 years ago. Basahin natin yung article. So, aminado si Pangulong Duterte na nagkamali siya sa pagtaya na kaya niyang sugpuin ang problema sa iligal na droga sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa talumpati ng Pangulo, sa Usami City, Huwebes ng hapon, sinabi nito na hindi niya kasi inakala na malawak at malalim ang problema sa iligal na droga ng bansa. Aminado ang Pangulo na nagkamali siya sa pagtatakda ng deadline. No? So, sabi pa niya, mapagkumbaba ring inamin ng Pangulo na maaring hindi niya rin matapos ang problema sa illegal na droga hanggang sa matapos ang kanyang termino sa taong 2020. Yan, so inihayag ng Pangulo na Davao City lang kasi ang kanyang template o pinagbabatayan at hindi inakalang maraming taga-gobyerno ang sangkot kasama ng Bureau of Custom. Yan, so mga kaibigan, inamin ng Pangulo, dating Pangulong Duterte, na hindi niya kaya, na hindi niya nakayanan. At maging nung malapit na siya na umalis, no, sa Malacanang, ay nagsalita na naman siya na hindi niya natuldukan ang problema sa droga. Diba? So, mga kaibigan, Inquirer.net. Hindi ito fake news, no? This is true. So, yan mga kaibigan, ang katotohanan. Kaya wala pong maipagmamalaki, no? Wala pong maipagmamalaki ang kampo, no, ng PDP laban, ang kampo ng mga Duterte. Wala silang maipagmamalaki na ligasiya. Wala.
Dahil hindi naman nila natapos no ng dating pangulo yung problema sa droga. In fact, mga kaibigan, no, ito na sa panahon na ni PBBM 37 employees ng Davao City, 37 employees ni Baste Duterte nagpositibo sa droga. Di ba? Empleyado mismo ng City Hall ng Davao City. 37 nagpositibo sa droga. Kasi yung kanilang mayor, ayon sa mga balibalita, pumapasok hapon na. Lagi daw lango, lasing palagi. Hindi mo alam kung saan siya lasing. Kung sa alak lang ba o pati sa droga. Open secret naman yan na si Basti Duterte ay chumuchongki. Open secret yan. Hinamon nga yan dati ni Baron di ba? Si dating Pangulong Duterte. Hinamon siya ni Baron Geisler na kilala na dating adik. Anong sabi niya kay Duterte? Hinahamon kita, pa-drug test mo yung mga anak mo. Bakit naghahamon si Baron Geisler kay dating Pangulong Duterte na ipa-drug test yung mga anak niya? Siyempre, mga kaibigan, ganyan po kasi yan. Yung mga nagchuchongki, magkaka-jamming-jamming yan Alam nila kung sino yung kanilang mga kabaro. Alam nila yan. Maglalakas loob ba yan si Baron Geisler na hamunin si dating Pangulong Duterte na ipa-drug test yung mga anak niya? Ano pang sabi? Anong gagawin mo kapag nalaman mo na yung mga anak mo ay bangag? Di ba? Yan. Ang daming ebidensya, mga kaibigan. Super dami ng mga ebidensya. Gabundok na mga ebidensya. Samantalang yung inyong mga inaakusa sa Pangulo at sa kanyang administrasyon, wala kayong ebidensya. Di ba? Kami, ang daming ebidensya na totoo ang aming mga sinasabi. Kasi yung mga sinasabi lang naman namin ay ayon lang naman sa mga balita at ayon lang naman sa mga videos na mga lumalabas na nanggaling mismo sa inyong mga pinaggagawa. Katulad na lang ng kapag ako ay nagtatapik tungkol kay Sara Duterte. Hindi ko naman video yun Video naman niya yun Mga statement naman nila yun Kinokomentuhan ko lang. Di ba? Katulad na lang ng nag-viral na video ni Pulong. Sa tingin nyo, yung ginawa na yun ni Pulong Duterte, sa tingin nyo, gawain ba yan ng isang tao na matino ang pag-iisip? Hindi. Walang matinong tao na gagawa ng ganyan. Mayroong knife, pagkatapos igaganon-ganon dun sa bugaw, pagkatapos i-headbutt ganon, pagkatapos mumurahin. Walang matinong tao na gagawa ng ganyan. Sino lang ang mga gumagawa ng ganyan? Sino yung mga violente na gumagawa ng ganyan? Walang iba kundi ang mga bangag, mga lango sa mga illegal na substances. Yan ang totoo. Kaya galit na galit kayo sa akin. Galit na galit kayo sa mga Marcos supporters dahil sinasabi lang namin dito ang mga katotohanan ng inyong mga iniidolo ay mga bangag. Diba? Yun ang katotohanan. Mga pangag. Yan. Diba? Kaya basag na basag ang naratibo ni Kitty Duterte. Basag na basag ang naratibo ni Kitty Duterte na sa panahon daw ng kanyang ama ay safe daw. Aba, safe nga na nakakauwi ang mga tao ngayon sa panahon ni PBBM. Dahil wala ng mga pulis na maggaganon sa kanila dahil lang dito reward system. Nalala ko yung sinabi ng isang pulis na nag-testify. Anong sabi, mga kaibigan? Pinapalakad daw sila magano kayo doon, kumota kayo. Hindi nyo pa naaabot yung kota nyo. So napipilitan daw sila, maglalakad sila. Tapos may makakita sila ngayon na, bawa, isang lalaki na naglalakad. Baka kapag-isip na sila, ito na. Gagawin nila, igaganon nila. Pagkatapos, tataniman nila ng isang sachet ng S. Pagkatapos, kukunin na nila yung kanilang baon na 38 revolver, ilalagay na doon sa kamay ng lalaki. Tapos, lalagyan na nila ng placard. Kinabukasan yung lalaki, yung kawawang lalaki na tinukhang,
biglang nagkaroon ng placard dito na siya daw ay bangag. Yung kawawang lalaki na tinukhang, bigla na lang natsugi at inakusahan na bangag kaya chinugi. Di ba? Injustice, mga kaibigan. Grabe sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Grabe ang nangyari noon. Injustice para sa mga maliliit na mga Pilipino. Pero kita mo naman labas-masok sa Malacanang ang mga drug lords. Charlie Tan, Michael Yang, mga big time syndicate, mga drug lords, labas-masok sa Malacanang sa panahon ng dating Pangulong Duterte. Nasaan ang hustisya? Bakit ang ating mga kababayan ng mga maliliit, ng mga mahihirap ay pinagtsutugi kahit wala namang ebidensya? Samantalang itong sina Michael Yang, itong si Charlie Tan na talagang merong mga ebidensya na sila ay mga drug lords, sila ay labas-masok sa Malacanang, mga BFF ni dating Pangulong Duterte. Mga kaibigan, yan ay hindi pagsisinungaling. Yan, mga kaibigan, ay naimbestigahan na yan ng NBI, DOJ Secretary at marami ng mga ebidensya na lumabas. Kaya nga sina Asierto, sina Las Cañas ay pinaghahanap ng mga otoridad sa panahon ni Duterte. Tinwist sila dahil sa kanilang investigasyon. Along the investigation of Asierto ay lumabas na sina Michael Yang ay may-ari ng Shabu Laboratory at sangkot sa mga illegal na droga. At dahil dyan, binaliktad sila ngayon ni dating Pangulong Duterte. Sila ang inakusahan at sila ang pinahunting. Yan ang katotohanan, no? Kaya nga, mga kaibigan, etong sinasabi ko sa inyo, sa darating na eleksyon, bumoto tayo ng tama. Huwag tayong boboto ng mga PDP laban, ng mga pro-China candidate dahil yan, mga kaibigan, ibabalik na lang nila ang pogo na binan totally ng ating Pangulo, ibabalik nila yan at gagawin tayong province of China at ang West Philippine Sea ay ipamimigay na nila yan sa China ng walang kagatol-gatol at yung ating pangarap na makapagdig tayo ng oil, ng natural gas at sa atin ang West Philippine Sea, makakuha tayo dyan ng mga isda at mga natural resources na dapat ay sa mga Pilipino. Lahat yan mawawala. Kaya mga kaibigan, sa darating na eleksyon, straight vote tayo, alyansa para sa bagong Pilipinas. No to PDP laban, no to pro-China candidate, no to Duterte candidate, no to senators of Duterte. Mga kaibigan, ang mga senador ni dating Pangulong Duterte ay hindi pang masa, hindi pang Pilipino. Sila ay nandyan para maglingkod sa mga Duterte, maging tuta ng mga Duterte, maging aso, maging canine senators ng mga Duterte. Yan po ang dahilan kung bakit sila tumatakbo. Tingnan nyo yung mga background ng kanilang mga tarpaulin nandyan sa likuran si dating Pangulong Duterte. Sila ay tumatakbo para i-acquit si Sara Duterte, para papalikin si Digong, para lahat ng mga vision, plano ng ating Pangulo ay sawatain para labanan ang gobyerno. Tumatakbo sila, gusto nilang makabalik sa pwesto para mag-revenge, para magiganti, para eliminate ang lahat ng mga pro-Marcos admin, mga pro-Marcos vloggers, para eliminate lahat ng mga sumusuporta sa ating Pangulo at para tanggalin, eliminate, tsugihin ang lahat ng mga Marcos na mga vloggers. Yan, di ba, ang sinasabi, no? Ninadado. Pag nakabalik daw sa pwesto, kapag nagbago daw ang sitwasyon, kapag nakabalik daw sa pwesto, chuchuguhin, iisa-isahin daw ang lahat ng mga Marcos, mga vloggers, lahat ng mga nagsisiwalat, lahat ng mga nagdi-debunk ng mga kasinungalingan nila ay chuchugihin daw. Mga kaibigan, ang sa totoo lang sasabihin ko sa inyo, kaya huwag po tayong bumoto ng mga pro-China candidate, ng mga PDP laban candidate. Nakita nyo kanina, si Tolentino, itinuloy niya yung kanyang Senate hearing, no? Yung mga spies, yung kanyang nabunyag, mga kaibigan, na ang China Embassy ay nakipagkontrata, no, dito sa Infinitus, mga kaibigan, at nag-hire ng troll farm ang Chinese Embassy para sa mga naratibo na paninira sa gobyerno, paninira kay PBBM at pag-angat naman kay BP Sara Duterte at pag-angat sa mga kandidato ng China, ang PDP laban, mga pro-China candidate. Kaya mga kaibigan, itong sinasabi ko sa inyo, no to pro-China, no to PDP laban. Mga kaibigan, yung iba dyan, magpa-plastic yung iba dyan, ay hindi, ipaglaban natin ang West Philippine Sea. Pero mga kaibigan, gagawin lang nila ngayon yan dahil nakita nila na sa nagdaang survey, mga kaibigan, ano ang sinasabi? Mga kaibigan,
Napakaraming mga Pilipino, majority of Filipino people, nasa 70% pataas na mga Pilipino ay nagsasabi na hindi tayo boboto ng mga pro-China candidate. Kaya yung iba dyan, yung mga PDP laban na iba dyan, ay sila mga kaibigan ay nagpa-plastic at sinasabi nila na ipaglaban daw ang West Philippine Sea. Mga kaibigan, paano nila ipaglalaban ang West Philippine Sea kung mismo ang dating Pangulong Duterte at kung mismong si Sara Duterte ay ayaw ipaglaban ang West Philippine Sea, na kapag tinanong mo tungkol sa pambuli ng China ay walang sinasabi, no comment. Kapag tinanong mo tungkol sa panghaharas ng China sa ating mga mangingisda, no comment. At nung tinanong mo tungkol doon sa pag naputol na kamay, no, naputol na daliri ng ating Navy dahil sa pambubuli ng China, no comment pa rin itong si Sara Duterte. Kaya itong mga senador nila sa PDP laban, paano nila ipaglalaban ang West Philippine Sea kung mismong si Sara Duterte at Rodrigo Duterte ay ayaw ipaglaban ang West Philippine Sea at sinasabi na dagat lang yan, ipamigay nyo na yan, marami tayong dagat. My God! At maging mga kaibigan, yung kanilang Davao City ay sister city ng Xinjiang, China. At mga kaibigan, kapag sila ay nagwagi sa eleksyon 2025 at 2028, kawawa ang ating bansa. Magiging Communist Party of China province tayo. Pilipinas, province of Communist China. Yan na ang ating bansang Pilipinas. Kawawa tayo, magiging alipin tayo ng China. Mga kaibigan, ganyan ang mangyayari sa atin kapag nanalo ang mga pro-China candidate na to. Kaya sa darating na eleksyon, mga kababayan, huwag iboto ang mga pro-China candidate, ang mga kandidato ng PDP laban, ang mga kandidato ni Sara Duterte at ni Rodrigo Duterte. Alam niyo na mga kaibigan, huwag iboboto. Huwag nating palulusutin kahit isang PDP laban, kahit si Bongo. Dahil si Bongo mga kaibigan ay maraming kasinungalingan na ginagawa. Ginagamit niya ang Malasakit Center para isulong ang kanyang candidacy, ang kanyang political career. Dahil mga kaibigan, may balak din yan na someday ay maging Pangulo ng Pilipinas. Ngayon pa lang mga kaibigan ay putulin na natin ang kanyang sungay. Ngayon pa lang ay putulin na natin ang kanyang buntot. Huwag nating hahayaan na mangyari yan dahil hindi natin hahayaan na dito sa bayan nating Pilipinas ay maghari-harian ang mga Tsekwa na yan na hindi marunong gumalang sa ating soberenya. Nakita nyo kahit yung ating Malacanang, yung COMELEC, yung mga DOJ, yung ating mga government entities, pati National Security Council, mga kaibigan, kita nyo yung nalaman sa hearing, mga kaibigan, nalaman sa investigasyon na kanilang ini-spy. Maraming mga Chinese na nahuli na nag-spy, mga kaibigan, at meron silang mga high-tech na mga gadget para pangkopya ng mga data. Kaya mga kaibigan, sa darating po na eleksyon, tandaan po natin kung ayaw po nating maging province of China tayo, mawala ang ating West Philippine Sea, mawala ang ating teritoryo, soberenya, at tayo mga kaibigan ay magiging alipin ng China. Huwag na huwag po tayong boboto ng PDP laban. No to PDP laban. No sa mga pro-China candidate. No to makapili. Dito lang tayo mga kaibigan sa pro-Philippines, mga kaibigan. Alyansa para sa bagong Pilipinas. At mga kaibigan, balita ko lang sa inyo, nung pumunta po kami sa Alyansa, para sa bagong Pilipinas, doon sa Batangas, napansin po namin mga kaibigan na hindi na po sinama ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ni Camille Villar. Hindi na po niya sinama sa kanyang speech kasi 'di ba pag nag-speech po ang pangulo ay pinagmamalaki po niya yung kanyang mga senators, pero napansin po namin na hindi na po niya isinama sa kanyang speech si Camille Villar. Palagay ko ay tinanggal na rin ng pangulo. Palagay ko ay na-realize na rin ng pangulo na hindi deserving si Camille Villar para mapasama sa picket ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Kaya mga kaibigan, sa darating na eleksyon, alyansa para sa bagong Pilipinas. Yan lamang po ang iboboto natin at bumoto po tayo sa oposisyon, no? Huwag po sa PDP laban. Kasi mga kaibigan, 10 na lang po ngayon ang kandidato po ng ating Pangulo, 10 na lang kasi wala na nga si Amy Duterte, wala na po si Camille Villar. So 10 na lang po ang kandidato ng Pangulo natin. So bumoto po kayo, maghanap po kayo sa oposisyon, no? Nang pwede niyong iboto. Either si Kiko, pwede na. Either kung gusto niyo si
Heidi Mendoza, pwede na. Gusto niyo si si Bamakino, pwede na rin yan. Basta oposisyon, huwag po sa PDP laban. No? 10 alyansa senatorial candidate, pagkatapos 2 sa oposisyon. No? Yung tunay na oposisyon na, maghanap po kayo dyan sa Kakamping o sa Dilaw. No? Sa Kakamping at sa Dilaw po kayo maghanap. Huwag kayo maghanap dyan sa PDP laban. Dahil ang gagawin lang po ng mga yan, sila po ay mga senador ng mga Dutertes. Gagawin lang po nila dyan mga kaibigan, ay ipagtanggol ang mga Dutertes. Hindi po sila para sa bayang Pilipinas, kundi para lang sila sa mga Dutertes, no? So mga kaibigan, maraming pong salamat. Ito po muli sa Admin Rich, no? Commentarista, mga kababayan, no? Maraming pong salamat. Bye-bye. Salamat po sa mga pro PBBM at salamat din po sa mga trolls, no? Mga trolls ng mga DDS, no? Maraming pong salamat dahil itong mga trolls na ito ay kahit paano pwede ba nanood naman kayo paki-like na rin ang video natin, no? Para magkaroon naman kayo ng silbi, mga DDS trolls, no? Bye! Admin Rich po, komentarista.